hindi lamang sa Davao City bumuhos ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Maging sa Tagum City rin, sa Davao del Norte, dagsa rin at nakiisa sa pagdiriwang na ika-80 kaarawan ng dating Pangulo ng Pilipinas. Si Christine Libico sa detalye. Sa isinagawang global tribute for Tatay Digong, partikular sa Tagum City, Davao del Norte, nagkaisa ang ating mga kababayan mula sa iba't ibang sektor at relihiyon para sa isang layunin. Ito ay upang ipagdiwang ang ika-80 taong gulang ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at upang isigaw ang panawagang ibalik na siya ng bansang Pilipinas. Nanguna sa panalangin ng iba't ibang relihiyon, Kristiyano, Indigenous Peoples, Islam Community at ang Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Among ginaampo ang safety, kaluwasan sa among Tatay Digong. Kami nagtuo nga ibalik nimo siya amahan sa among nasud sa madaling panahon. Niyami aron among ipadayag ang among hugot na baruganan alang sa giila namo nga amahan sa nasud Pilipinas, ang among Tatay Digong. Kasama rin ang mga kabataan ng KOJC na nanguna sa pag-aalay ng makalangit na awitin na sinabayan ng mga dumalo sa pagtitipon. Remember, our goal for this prayer rally is to pray for peace and unity in our nation. This is a peace rally in honor to our past former President Rodrigo Roa Duterte. Tiwala ang mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte sa kahalagahan at kapangyarihan ng panalangin. Bagaman nagmula sa iba't ibang relihiyon, naniniwala sila na ang tanging sandata sa kasalukuyang hamon ni Tatay Digong ay ang magdasal. Walang ibang lakas kundi ang prayer lang talaga. Kahit anong mangyari, pag lumapit tayo sa Panginoon, may magagawa talaga ang Panginoon para sa ikabubuti ng ating buong bansa. Siya lang talaga ang makatulong. Yun lang ang makatulong sa lahat nating mga problema. Especially lahat, lalo na ngayon na si Digong, naghihirap para sa Pilipino. Naniniwala naman si Father Arman Idago na ginamit ang dating Pangulo upang mas lalo tayo maging mas malapit sa Panginoon. Tatay Digong is not perfect, but his love is pure. His love is pure. And because of that tremendous love for his people, he touches every soul, all of us. So I think God is really using him to bring change to our world, especially here in our country. Hindi lamang sa pananampalataya, kundi maging sa larangan ng negosyo, pinag-isa ng naturang aktibidad ang mga taga-suporta. Sa paligid kasi ng open arena, matatagpuan ang mga libreng printing shirts. Lahat ay simbolismo ng kanilang pagsuporta sa dating Pangulo. Ito lang yung way namin na makabigay ng response sa lahat ng ginagawa ni Tatay Diggs before. And then, isa na din itong kumbaga, na rin sa kanya, para sa kanyang birthday. Gift, parang ganun po ba? Dahil kay Tatay Digong, walang kompetisyon sa negosyo. Nagkakaisa ang iba't ibang printing press business owners para sa libreng pag-imprinta ng shirts na binibigay sa ating mga kababayan. Isa yung pinakamaganda dito, ma'am. Alam niyo kung bakit. Kasi pag nasa negosyo ka, nagko-compete, di ba? Pero ngayon, dahil kay Tatay Diggs nagsusuportahan at saka nagkaisa po sa gawain pong ito. Iginiit naman ng mga Tagumenyo
na tunay ang kanilang pagsuporta kay Tatay Digong. Ayon sa mga organizer na binubuo ng mga pribadong individual, bagaman hindi magkakakilala, pinagtagpo sila ng pagkakataon para sa isang layunin dahil sa kanilang pagmamahal sa Pilipinas at sa dating Pangulo. We are all volunteer here. Even our expenses, no? We started our planning with the 0 peso. Kahit mainit ang panahon, okay lang kami. Masaya kami. Duterte! 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 I'm 59, naabutan ko yung martial law when I was in college. Tapos here comes Tatay Digong. I saw a different leadership. I saw a different president. Kasi nagsasalita ng hindi accepted, no? Something like, ingon na mo sa Bisaya, nagmumura. Pero makita mo yung kayang ginagawa para talaga sa ikabubuti ng mga tao. Siya lang, ang nasa isip ko, siya lang talaga ang isang presidente na kaya yung gawin. So sa nangyari ngayon, I think everybody, every person has a responsibility to stand up for him. It's our duty now. Suklian natin yung ginawa niya para sa atin for 6 years. So ito lang ang napaka-noble na gusto kong gawin para sa kanya. Iba't ibang grupo, organisasyon at mayroon ding grupo ng mga manggagawa mula sa karatig probinsya ang dumalo at dumayo sa rally upang ipakita ang kanilang matibay na suporta kay Duterte. Isa po kami sa mga supporters ni President Rodrigo Duterte at saka naalala ko po sa kanya, isa po siya magaling na leader, may paninindigan, maka-Pilipino po siya, makabayan, at saka napaka fatherly figure po niya sa lahat. At saka ang message namin sa kanya, sana po makabalik ka dito sa Pilipinas, President Rodrigo Duterte. Pagdasal po namin ang inyong kalayaan. Ang hindi namin makakalimutan ni Tatay Digong, minahal niya ang Pilipinas. Mahal niya ang Pilipinas at ang Pilipino. Samantala sa mismong araw ay kanilang inilala ang kanyang legasiya bilang pagbibigay pugay sa kanyang kaarawan at pagkilala sa mga nagawa na nito sa bansang Pilipinas at sa mga Pilipino. Papasalamat po kami sa lahat ng ginawa niyo po sa bansa. Nararamdaman po talaga namin ang tunay na pagmamahal bilang ama ng aming bansa. Ngayon po na nasa ICC ka po, sumisigaw po kami na ibalik ka dito sa ating bansa. Tatay Digong, uwi ka na sa Pinas. Mahal ka namin, Tatay Digong. Maraming nagawa ang aming Tatay Digong. Unang-una, pagpapaunlad ng ekonomiya sa bansang Pilipinas. Mga agrikultura, pagpapalakas ng kapangyarihan ng mga kapulisan, dagdag sweldo, extension ng ating license expiration. Marami pa at hindi ko na kailangan bagitin. Alam ng Pilipino kung ano ang nagawa ng aming mahal na Tatay Digong. Inihayag ng taga-suporta mula sa Muslim community ang kanyang paghanga sa pagiging makatao ni Duterte, habang maituturing naman mula sa indigenous peoples na malaki ang kanilang utang na loob sa kanya. Ang masasabi ko kay Tatay Digong talaga mabait. Magtutulungan niya lahat kung ano man, kung sino ka, wala siyang pili. Lahat ng tao talagang nagmahal sa kanya kasi siya talaga ang pinaka-power sa lahat ng mga presidente. Since sa paglingkod niya, daghang tribo ang nalift up niya, daghang mga rebuilding, ang surrender ng mga tribo tungod niya. So kami, as a tribo, nakig-usa mi, nakialayon mi sa kaning kalihukan, ko kayo og utang na mo, ma'am, tungod kay nailahan mi, tungod sa iya. Kung wala siya na presidente, nailahan man sa una, pero lahi ragyod paglingkod niya, nakita na niya nga, nakita na mo nga, ni angat mi, natagan mi og gahom ba.
Sa huli, inulan man bago matapos ang programa ay hindi sila natinag. Kasabay ng ulan, nag-alab ang liwanag ng kanilang mga kandila sa isinagawang candlelighting bilang pag-aalay ng panalangin. Naging emosyonal din ang mga taga-suporta sa unveiling ng mga larawan ng dating Pangulong Duterte bago tuluyang matapos ang pagtitipon. Sa kanilang Peace and Prayer Rally, kasabay ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan, iisa lamang ang kanilang panalangin. Makabalik na ng bansang Pilipinas ang dating Pangulong Duterte. It is your birthday, round the lake, ole, happy holiday. Happy birthday, Tatay Digong, bring him home. Birthday, Lolo Digong, bring him home, bring him home. Happy birthday, Tatay Digong, greetings from Tagum City. Happy birthday, Tatay Digong. We miss you. Bring him home. Happy birthday, Tatay Digong. We love you. We miss you. Bring him home. Duterte! 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 Ito ang inyong citizen correspondent, Christine Labico, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal.